Good evening po and welcome po sa ating Vesper Worship. Purihin po natin ang Panginoon sa isang buong linggo na tayo po ay kanyang iningatan at kinabayan sa lahat ng ating mga endeavors at pati na rin sa mga blessings na patuloy niyang ibinibigay sa atin. Bago po tayo magsimula, akin po munang isasalaysay ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa gabi pong ito. Ang ating pong presider ay ang inyo pong lingkod, Sister Aina Degit. Pagkatapos ko po ay aawitin po natin ang ating opening song at susundan ng opening prayer ni Sister Andy Degit. Ang ating pong study ngayong gabi ay manggagaling sa librong Mind, Character, and Personality Volume 1 at may pamagat na Mind the Citadel. Ang speaker po natin sa gabi pong ito ay si Sister Jermaine Messina. Pero bago po yan ay makakarinig muna tayo ng special song mula kay Sister Pearl Medjol. After po ng message ay maaari po tayong mag-share ng kani-kanilang mga insights or reflections about po sa ating topic. Pagkatapos po nito ay ang ating closing song at ang closing prayer na ililid ni Brother Osborne. Nawa po ay handa na ang lahat para sa ating worship sa gabi pong ito. May God bless us all and happy Sabbath. Let's pray. Dear God, thank you for giving us another week and for protecting us. And we also want to thank you for giving us the Sabbath day that we may worship you and praise you. And as we start this worship, we ask for the wisdom and knowledge that we may understand your words for this evening. And please protect us from any harms and dangers always. And please forgive our sins in Jesus' name. Amen.
All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender now. At His feet I bow. Worldly pleasures all forsake and take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Make me Savior, only Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating Vesper Worship Service kung saan natin pong pag-aaralan ang book na Mind, Character, and Personality. So, last Vesper po ay napag-aralan po natin yung patungkol sa religion and the mind kung saan na sinasabi po doon na ang true religion ay hindi lang po nakikita sa ating outward behavior, kundi meron pong transformation of the mind
through Christ. So kung ang ating pong isipan ay isinuko po natin sa ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan at magkakaroon din po ng pagbabago sa ating karakter. At makikita po o marereflect po sa ating buhay ang ugali po ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayong gabi po ay patuloy po tayong mag-aaral patungkol po sa ating isipan. Isa pong bagay na lagi po nating ginagamit pero madalas po natin itong nakakalimutang bantayan o ingatan. So ang title po ng topic natin sa gabing ito ay Mind the Citadel. So ang ating pong isipan ay hindi lang basta bahagi ng ating katawan, kundi ito po ay tinatawag rin na citadel. So ano po ba yung ibig sabihin nito? Sabi po dito, citadel, a fortress that commands a city and is used in the control of the inhabitants and in defense during attack or siege. So ito po ay isang fortress o isang kuta at ito rin po yung most protected part ng isang city dahil ito po yung nagko-command o nagko-control sa lahat. At ito rin po yung pinaka matibay na bahagi ng syudad dahil dito po pumupunta yung mga tao sa panahon po ng labanan o ng gera. Kaya kapag bumagsak po yung fortress, ang buong syudad po ay babagsak din. So in the same way po, yung gaya po ng citadel, ang isipan po natin ang control center. So kung sino po yung nagko-control ng ating isipan, ang siyang nagko-control sa buong pagkatao natin. So kung ang Panginoon po ang nasa isipan natin, tayo po ay nasa kaligtasan. Pero kapag hinayaan po natin na makapasok yung kaaway, unti-unti po tayong babagsak. Kaya ngayon po ay atin pong pag-aralan yung kahalagahan po ng ating isipan at kung paano ba pumapasok yung kaaway dito at paano natin ito maiingatan o mapoprotektahan sa araw-araw. The capital of the body. Every organ of the body was made to be servant to the mind. The mind controls the whole man. All our actions, good or bad, have their source in the mind. So ang isip po ang ruler o pinuno ng ating katawan. At bawat bahagi po ng ating katawan, yung ating pong mga kamay, mga paa natin, mga mata, yung ating dila, ay kinakailangan na sumunod po sa utos ng ating isip. Dahil ang katawan po natin ay ginawa para maglingkod sa ating isip at hindi ang mag-control nito. So siya dapat yung control center. At sabi rin dito na lahat ng ating pong mga ginagawa, mabuti man o masama, ay nagsisimula sa ating isipan. At according po dito sa 72.2, it is the mind that worships God and allies us to heavenly beings. So pati po yung ating pagsamba o connection sa Diyos ay sa atin pong isipan nagsisimula. So everything starts in the mind talaga. So kung ang ating pong isip ang nagkokontrol ng lahat, paano po kaya nakikipag-communicate ang ating isipan sa ibang bahagi ng ating katawan? The brain controls the whole body. So the brain is the capital of the body according po dito sa 72.3, the seat of all the nervous forces and of mental action. The nerves proceeding from the brain control the body. And the brain is the organ of the mind and it controls the entire body through the nervous system. So mula po sa ating utak, may mga nerves papunta po sa bawat bahagi ng ating katawan. So para po siyang yung mga electrical wires na nagsesend ng signal sa bawat bahagi ng ating katawan at nagko-control ng ating pong una ay ng ating movement. Movement begins in the brain. If the brain is injured, movement may stop. So di ba po bago natin itaas yung ating mga kamay, bago tayo magsalita o maglakad o anumang galaw, nagsesend ang ating
utak ng signal sa pamamagitan ng nerves papunta po sa ating mga muscles. Kaya kapag, halimbawa, may nagsabi sa atin na tumayo tayo. So yung message po na yon ay tatanggapin ng ating utak, then uunawain niya yung utos na yon at magpapadala siya ng signal o mensahe sa ating mga paa para ito po ay gumalaw o tumayo. So may nangyayari pong proseso sa ating utak. So nagsisimula lahat sa brain, kaya kapag injured po yung ating utak, 'di ba may times na parang nagiging slow tayo or ang bagal mag-process ng utak natin. Kaya hindi natin agad nagagawa o nauunawaan yung isang bagay. At sabi nga dyan na if the brain is injured, movement may stop. So di ba po merong mga napaparalyze kasi siguro sobrang damage na nung kanilang brain. So hindi na makapag-send ng signal yung kanilang utak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya ito ay hindi na makagalaw. Next po ay emotions. The body reacts because the brain controls emotional responses. Di ba po kapag tayo ay natatakot, bumibilis yung tibok ng ating puso. Kapag naman tayo ay nahihiya, di ba namumula tayo, at kapag tayo ay kabado o kaya balisa, parang may something sa tiyan natin or hindi maayos yung pakiramdam natin. Kasi nagre-react yung katawan natin sa sitwasyon dahil kinokontrol ng ating utak yung ating emotional responses. Health. What you think affects your physical health? So kapag tayo po ay balisa o i-stress sa buhay, nagre-release po ng stress hormones yung ating utak. At dahil po dito, tumataas yung ating blood pressure, hindi tayo makatulog ng maayos, wala rin tayong ganang kumain, kaya humihina yung ating immune system. So, ibig pong sabihin, yung palagian pong pag-iisip natin ng mga negatibong bagay ay nagbibigay ng sakit sa atin. Ito talaga ay nakakaapekto sa ating kalusugan. Judgment. When the brain is damaged, the whole body and character suffer. So, yung mga alcohol, mga drugs, at anumang mga nakaka-addict ay nakakaapekto po sa ating utak. At hindi lang po yan, kasama rin po dyan yung pagiging addict sa paglalaro, ganun din yung pagiging addict sa pagkain. At kapag mahina po yung ating utak, hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. Wala po sa ayos yung mga desisyon na ginagawa natin at nawawala rin sa atin yung self-control. At sabi rin na yung pagsasalita at pag-balance natin ay apektado rin dahil yung utak po natin yung nagko-control ng ating reasoning, ng ating coordination, at ng ating decision making. Kaya kung damage po yung ating utak, ang buong katawan at ang pagkatao po natin ng ating ugali ay nagsasuffer. At sabi po sa 73.1, the brain nerves which communicate with the entire system are the only medium through which heaven can communicate to man and affect his inmost life. So, ang langit po ay nakikipag-usap o nakikipag-communicate sa atin through our brain. Meaning, kung okay po yung ating brain, maririnig natin ng malinaw yung tinig ng ating Panginoon. Pero kung damage po yung ating utak, yung mga spiritual na bagay ay hindi po natin agad nauunawaan. So ngayon, kung nakikipag-communicate po sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng ating isipan, ano po sa tingin natin yung unang tatargetin ng kaaway? Satan attacks the mind first. He well knows that it is impossible for man to discharge his obligations to God and to his fellow men while he impairs the faculties God has given him. The brain is the capital of the body. If the perceptive faculties become benumbed through intemperance of any kind, eternal things are not discerned. So alam na alam po ng kaaway na hindi natin magagampanan ng maayos yung tungkulin natin sa Diyos at sa ating kapwa kapag pinuntirya niya yung ating isipan. Kaya gagawin niya ang lahat para pahinain yung ating kakayahan na mag-isip, yung kakayahan natin na
magpasya at umunawa dahil mas madali niya tayong makokontrol kapag mahina yung ating isipan. At ang madalas po na gamitin ni Satan na kasangkapan ay yung ating mga nakasanayan o yung ating mga nakaugalian. So, the tyranny of custom. So, marami pong tao ang hindi naman sadyang gustong suwayin ang ating Panginoon. Kumbaga, hindi naman nila iniisip na, ay, magre-rebelde ako sa Panginoon. Pero nagkakasala sila dahil iniisip nila na normal lang naman ito at ginagawa ng karamihan. So, everyone is doing it. So, wala namang masama. Lahat naman ng tao ay ginagawa ito at ito yung uso ngayon. Yung mga kabastusan, yung mga awayan, mga hiwalayan, at may mga nagsasabi na masyado ka namang stricto, minsan ka lang naman mabubuhay. So, you only live once, do what thou wilt. Yun yung mga parang motto ng mga tao ngayon. So, nagiging normal na yung paggawa ng mali. Social media habit. So, hanggang madaling araw, tutok sa phone, sa pag-i-scroll. O kaya nagpo-post ng mga kung ano-ano para sa likes at attention ng mga tao. Kaya ang hilig ikumpara yung sarili sa ibang tao dahil sa mga nakikita online. At yung iba naman, di ba, halos hindi na matulog sa paglalaro ng mga gadgets. Food and appetite culture. So, ito yung sobra-sobrang pagkain. Sabi kasi nila ay deserve ko to, kaya kakain ako ng marami, kakain ako ng masasarap. So, hindi na naiisip kung masustansya ba yung kinakain. Hindi na naiisip kung ano ba yung pwedeng mangyari sa katawan basta kakain ng masasarap. So, nawawala talaga yung self-control hanggang sa lumaki na yung tao o ang dami ng sakit na nararamdaman sa katawan, saka lang niya marirealize yung kinakailangan niyang gawin. Casual attitude towards sin. So, yung mga pagsusuot na halos hindi na maitago yung katawan, ganun din yung mga pagmumura o pagsasabi ng mga bastos na salita, pagkakaroon ng mga maraming karelasyon, ito po ay nagiging normal na sa isipan ng mga tao. Nagiging normal na sa mata ng mga tao. So, hindi na po nagugulat. Paulit-ulit nang ginagawa yung mga mali hanggang sa tinatanggap na ng mga tao as normal. So, hindi na siya nagiging kasalanan para sa iba. So, makikita po natin dito na nagiging alipin tayo ng ating mga customs, ng ating mga habits. Nagiging komportable o nagiging normal na yung mga masasamang gawain. Nawawalan na tayo ng konsensya. So, ganito yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Hindi na iniisip kung yung gagawin ba ay makakasira sa katawan at sa kaluluwa. At nagagawa natin ang mga ito dahil hinahayaan natin yung kaaway na atakihin yung ating isipan. Kaya hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. So, kung ganito po na laging inaatake ng kaaway ang ating isipan, ano ba yung kinakailangan nating gawin? Guarding the citadel. So, kinakailangan po nating magbantay, mapagbantay, unang-una po sa ating thoughts. The battle always begins in the mind. So, ang labanan po ay sa isipan nagsisimula. So, huwag tayong mag-meditate sa mga negatibong bagay o anumang malalaswang mga bagay. Sabi nga po 'di ba sa Philippians 4:8 na isipin natin ay yung mga mabubuti at malilinis na bagay. At sa Joshua naman, sinabi po na pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos umaga at gabi. At sabi naman sa mga awit na I have hidden your heart in my word that I might not sin against you. So mahalaga po na ang laman ng ating isipan ay ang mga salita ng Diyos upang tayo po ay hindi magkasala. Senses, what you see and hear enters the citadel. So maging maingat po tayo sa ating mga pinapanood, tinitignan at mga pinapakinggan dahil ang ating po mga senses ang pintuan papunta po sa ating isipan. At kung iiwan natin bukas ang pintuan, madali pong makakapasok ang kaaway. Habits. Small habits shape destiny. So, yung ating pong mga habits sa pagkain, sa pagtulog, sa mga sinasabi at mga ginagawa
natin, lihim man o hayag, kailangan magkaroon po tayo ng self-control at disiplina at wag po nating hayaan na ang katawan ang kokontrol sa ating isipan. Gawin po natin yung mga habits na magpapalakas sa atin physically at ganun din spiritually. Lagi po nating isipin kung ito ba ay makakapagbigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. Affections. Where is your heart attached? So, saan po ba nakatuon ang ating puso't isipan? Ano po ba yung pinaka nagpapasaya sa atin? Sabi po, di ba, set your affection on things above. Dahil kung ano po yung pinagtutuunan natin ng pansin, ang siya pong magdidirekta ng ating buhay. Kaya tayo po ay kinakailangan na maging mapagbantay. Sabi po dito sa 73.4 na like faithful sentinels, they should guard the citadel of the soul, never feeling that they may relax their vigilance for a moment. Kaya maging careful po tayo sa ating tinitignan, binabasa, pinapakinggan at iniisip dahil kung ang ating, di ba, sa ating bahay ay nilalak natin yung ating gate para hindi tayo mapasok ng magnanakaw. So ilak din po natin yung ating isipan palagi dahil once na nakapasok po ang kaaway, mas magiging mahirap na po ang labanan. Pero meron pong magandang balita. The mind rightly trained wavers not. So isa pong magandang balita dahil ang ating isipan ay pwede nating matrain. The mind must be trained through daily tests to habits of fidelity, to a sense of the claims of right and duty above inclination and pleasure. Minds thus trained do not waver between right and wrong, but as soon as matters come before them, they discern at once that principle is involved, and they instinctively choose the right without long debating the matter. So kung ang ating pong isipan ay ating na-train o sinanay, hindi po tayo mag-aalinlangan pag dumating ang tukso. So paano natin matitrain ang ating isipan? Sabi po dyan na through daily test to habits of fidelity. So nauhubog po yung ating isip sa pamamagitan ng araw-araw na pagpili ng tama sa pagiging tapat kahit sa maliliit na bagay, kahit na hindi ito madali o kaaya-aya. Hindi feelings yung nasusunod, kundi prinsipyo. At sabi nga po dyan, without long debating the matter. So, walang long debates na nangyayari sa ating isipan na di mo na kailangan sabihin na ngayon lang naman to o ginagawa naman ito ng karamihan. So, wala pong nangyayaring ganun. Kahit i-pressure pa tayo ng mga kaibigan natin sa paligid. Pag may tukso, hindi na tayo nakikipagtalo pa sa isip natin kung alin ba yung tama at dapat na gawin kasi kapag lagi po nating pinipili na gumawa ng tama, nagiging habit na po natin ito. Kumbaga nagiging automatic na siya. At kapag ganon na ay nagiging stable po o matatag yung ating isipan at hindi po tayo basta-basta mahuhulog sa tukso ng kaaway. Kaya wag po natin hayaan na hindi mabantayan yung ating isipan kasi 'di ba sa paggawa ng mali ay nagsisimula sa maliit tapos kung laging uulitin magiging makakasanayan na natin ito at hindi na natin makikita as sin yung ginagawa natin. Kaya lagi po tayong manalangin at maging tapat mula sa pinakamaliliit na bagay. Dahil sabi nga po dito sa kasunod, the heart, source of life and death. Sabi po sa Proverbs 4:23 na keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Set your affection on things above, not on things on the earth. The heart is the citadel of the man. From it are the issues of life or death. Until the heart is purified, a person is unfit to have any part in the fellowship of the saints. Does not the heart searcher know who are lingering in sin regardless of their souls? Has there not been a witness to the most secret things in the life of everyone? So ano man po ang nilalaman ng ating puso o ng ating isipan, ang siya pong magdedetermine kung ano o saan ang ating kahinatnan, either buhay or
kamatayan. At sabi nga sa atin na set your affection on things above. So, ibig mong sabihin, dapat yung ating mga hangarin, yung ating mga iniisip ay nakafocus sa ating Panginoon at sa mga walang hanggang bagay, hindi po sa mga earthly pleasures. At kapag po ang puso't isipan natin ay hindi malinis at hindi fully surrendered sa Panginoon, hindi tayo mabibilang sa bayan ng Diyos kahit pa magmukha po tayong religious outwardly. Dahil sabi nga po dyan na ang Diyos po ang heart searcher. So alam niya po yung mga secret sins natin, yung mga motives natin, yung ating pong mga iniisip. At wala talaga po tayong matatago sa ating Panginoon. Kaya kung siya po yung nananahan sa ating mga puso't isipan, ito po ay makikita sa ating mga salita at gayon din sa ating mga gawa. At hindi po tayo dapat pakampante dahil laging nandyan yung kaaway, lagi po siyang nagbabantay at hindi natin minsan namamalayan na unti-unti pala tayong nahuhulog sa kanyang mga patibong. So sa paano po kayang paraan? Ease and self-indulgence, traitors within. So ano po kaya itong traitors within? Ano bang ibig sabihin nito? Sabi dito, someone inside the city, trusted, comfortable, allowed in, but secretly working for the enemy. So sila po yung mga kasama natin pero nakikipagtulungan pala sila sa kaaway. Ease and self-indulgence left the citadel of the soul unguarded, and debasing thoughts found entrance. It was the traitors within the walls that overthrew the strongholds of principle and betrayed Israel into the power of Satan. Diba po kapag nasa panahon tayo ng mga pagsubok, lagi tayong tumatawag sa Panginoon, nag-aaral ng kanyang mga salita, nagiging strict tayo at mapagbantay. Pero kapag maalwan na ulit yung buhay, kapag komportable na ulit, tayo ay nagiging relax spiritually. Hindi na tayo nagpe-pray, hindi na tayo nagde-devotional, at sa halip na ginagamit natin yung oras natin para sa Panginoon o sa pag-aaral ng kanyang mga salita, nauubos yung oras natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Nabiging busy sa pag-scroll, panonood at pagbabasa ng mga kung ano-ano, kaya yung mga traitors ay nakakapasok sa ating isipan. Yung ating citadel, yung ating isipan ay dapat nating bantayan hindi lang po during war, kundi in times of peace rin. Hindi talaga tayo dapat na pakampante dahil ang kaaway ay nagbabantay lang din yan at naghahanap siya ng tiyempo na makapasok kapag humihina ang pagbabantay natin. At meron pong mga bagay na nagpapahina rin talaga ng ating pangdepensa sa ating isipan. Substances that benumb the mind. Tobacco, alcohol, and drugs. So ito pong mga sigarilyo, mga alak, mga pinagbabawal na gamot ay nakakasira po sa ating mga utak. Tayo po ay manghihina spiritually, hihina yung ating self-control at yung pagkilala natin sa tama at mali. Pero sabi nila 'di ba na nakaka-relax para sa kanila yung paggamit ng mga ito. At nakakalimutan nila yung mga problema nila kapag gumagamit sila nito. Pero ang totoo, ito po ay lason na unti-unting sumisira ng kalusugan at pinapahina yung kanilang isipan. Kaya 'di ba po merong mga nangyayaring mga krimen o hindi magandang bagay kapag ang tao ay gumagamit ng mga ganito kasi nawawala sila sa tamang pag-iisip. Sabi nga dito sa 76.1 na they are slaves to appetite. So ano po ba ang tunay na labanan? Appetite versus enlightened intellect. Sabi po sa 76.3, the great enemy knows that if appetite and passion predominate, health of body and strength of intellect are sacrificed upon the altar of self-gratification, and man is brought to speedy ruin. So the battle is between mind controlling the body or body controlling the mind. Kapag ang naghari po sa atin ay ang passions and appetites natin, magiging napakadali po kay Satan na tayo ay makuha. Yung kagustuhan ng ating katawan, yung
walang control sa pagkain, yung comfort, yung pagpapakasasa, yung pagpapalayaw, ito po yung magbibigay ng pinsala sa ating physical and spiritual health. At ito yung nagbubukas ng pinto para makapasok ang tukso at magdadala sa atin sa speedy ruin o mabilis na pagkasira. A personal choice. So, kailangan po nating magpasya. Will my life be controlled by the mind or by the body? By appetite or by principle? By impulse or by God's word? So parang sa pagdadrive po, kung ang katawan ang magmamaneho at ang isip ay ang pasahero, malamang po ay mababangga tayo sa tukso. Kung ang isip ang magmamaneho at susunod ang katawan, tayo po ay magiging ligtas sa ating paglalakbay. Meron pong direksyon ang ating buhay at meron tayong patnubay na nanggagaling sa ating Panginoon. So, kaya mga kapatid, sa ating pong pag-aaral sa gabing ito ay tandaan po natin na the mind is the citadel, ang fortress o kuta ng ating pagkatao. Kung atin po itong pangangalagaan, tayo po ay nasa daan ng kaligtasan. Pero kung ito po ay hindi natin binantayan at hinayaang bumagsak, lahat ay babagsak at masisira. Kaya manalangin po tayo palagi sa ating Panginoon dahil sabi nga na no man is safe for a day or an hour without prayer. So maging handa at mapagbantay po tayo dahil ang kaaway ay parang gutom na leon na umaaligid at naghahanap ng kanyang masisilo. Atin pong ihiling sa ating Panginoon na linisin po ang ating isipan, na tulungan tayong magkaroon ng disiplina sa ating mga sarili at hilingin din natin na kanyang pamunuan ng ating isipan dahil kapag siya po ang naghahari rito, hindi tayo madadaig ng kaaway at makikita po sa ating buhay ang ating Panginoong Hesukristo. So dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. Maraming pong salamat sa pakikinig at happy Sabbath po muli sa ating lahat. Maraming salamat po, Sister Jermaine, sa napakagandang mensahe na inyong pinagkaloob po sa atin sa gabi pong ito. So tayo po ay dadako na sa ating pag-share ng mga insights and reflections. So meron po bang gustong mag-share ng kanilang thoughts sa ating pong topic sa gabi pong ito? Hello po. Magandang gabi. Good evening Ganito. po. Ayan. So, may notes lang po ako na take kanina. So, syempre sa generation natin ngayon, sa panahon natin ngayon, very rampant na yung AI. So, in terms of dun nga sa pinag-usapan sa topic natin, ay kailangan maging weary din tayo sa gamit ng AI. Kasi although it is a tool na very helpful siya sa atin, kapag naging very reliant tayo dito, na dito na tayo humihingi ng mga explanations and dun na lang talaga tayo nagbabase, uh, parang hinder niya yung capability natin of critical thinking. And it shows yung lack of faith natin na instead na manalangin tayo sa Panginoon na bigyan niya tayo ng knowledge, ay humingi tayo ng assistance sa AI, which is, katulad nga ng sa disclaimer nila, it is flawed. So, hindi natin alam kung hindi tayo nag-fact check ng AI na, let's say, naglagay ka ng doctrine doon, tapos pina-explain mo siya, and kung ano yung sinabi niya, yun lang yung sinagot mo, then malaki ang possibility na napasukan na yun ng mali, which is para siyang isang propaganda ni Satan, kung saan he doesn't want us to seek God's help. Mas gusto niya na self-reliant tayo. And ayun nga po. So kailangan natin i-train yung
And sa panahon natin ngayon, especially sa atin mga kabataan, ang attention span natin ay very maiksi. So, kailangan i-train din natin yung sarili natin, yung mga utak natin na magkaroon ng mas mahabang attention span para maintindihan yung nais sa atin ipaintindi ng Panginoon. Especially kapag bibigay tayo ng messages, kahit sa devotional. And lastly po, para dun sa mga parents din po, ganyan. Sa mga bata, sa mga babies. So, there's a study na nagsasabi na dapat 2 hours lang ang screen time ng isang bata. And honestly, kung kaya na hindi screen time ang bata, much better po, di ba? If you're able to give your time and attention to your child, then you should. And kailangan binabantayan din yung kinoconsume ng bata, especially in terms of yung mga videos, So, it's much better if controlled mo yung pinapanood ng bata. So, it's much better kung nagda-download ka ng mga educational and biblical na mga videos instead of letting them explore YouTube or TikTok. Kasi kahit sabihin natin na mayroong YouTube Kids or may mga um, parang restrictions para sa mga bata, hindi pa rin yun guarantee na hindi sila makapapasukan ng brain rot. And once na ma-introduce nga sila sa brain rot, then makaka-apekto din yun sa pag-develop ng frontal lobe nila and ng brain nila and sa pag-iisip nila. So, yun lang po ang addition ko sa message natin sa gabi. Ayan, thank you, Sister Katie. Actually, nag-agree po ako sa sinabi ni Sister Katie na yung sa AI, kasi very rampant talaga siya and sa mga schools ngayon or kahit sa simpleng researches na lang, ginagamit siya. It's not a bad thing, katulad nga ng sinabi niya. Ang mali lang is masyado very reliant na tayo sa kanya. Well, in fact, the mind is very capable of doing a lot of things. So, kasi ganun siya dinesign ng Panginoon. So, I hope hindi po natin kakalimutan yung abilities na binigay sa atin ni God, lalong-lalo na sa pag-iisip, sa creativity, kasi nagagamit din natin yun sa ministry. So I hope kahit na ang ating environment ngayon is full of technology is not bad. Ang siguro katulad niyo ng sinabi niya na kailangan nating mag-exert ng effort to control ourselves and to be aware sa kung ano yung mga nasa paligid natin. So thank you so much, Sister KD, for that insight. So, meron pa po bang gustong mag-share? Pwede po kayong mag-unmute. Kasama po natin ngayon ang Raimundo family. Yes. Baka po meron po kayong gustong i-share tungkol po sa ating topic sa gabi pong ito. Na-emphasize din po pala kanina yung about sa pag-give ng time sa family. Very important po yun. Kasi meron din akong kapatid, hindi talaga maiiwasan yung ma-expose sila sa mga bagay-bagay. So, very important yung time sa family, lalo na sa early years ng bata. Based po sa aking nakikita, sa aking parents. So, ayan. Okay, so mukhang malinaw naman na po ang ating study sa gabi pong ito. So tayo po ay dumako na sa ating closing song at pangungunahan po tayo ni Brother Osborne sa ating pong closing prayer.
Brother Osborne, naka-mute po ikaw. Hindi po marinig. Minuto. Hello po. Yes po, dinig na po. Naririnig na po ba? Yes po, naririnig na po. Naka-travel po kasi kami. So, mm, hello, hello. Yes po, naririnig. Awan. Pwede po bang kayo na lang po ang mag-pray? Ako na lang, Sister Aina. Tayong lahat po ay manalangin. Maraming salamat po, Amang Banal, sa gabing ito na pinagkaloob ninyo sa amin. Sa aral po na amin pong natanggap, tulungan nawa kami, Ama, ng aming mga isipan bilang citadel ng aming buong pagkatao, ay maingatan namin na nakatuon sa inyo at maging matibay kami sa mga prinsipyo. Dagdagan ng mas maraming biyaya ang ibuhos sa amin upang kami ay makapanagumpay sa bawat silo ng kaaway at bawat kahinaan namin. Maraming salamat sa araw ng Sabat na amin kayong mabibigyan ng muli ng espesyal na panahon na makapagsamba at makapagpuri sa inyo. Pakalinisin nawa kami, Ama, sa lahat ng uri ng karumihan, lalo tigit sa karumihan ng aming mga isip. Ang lahat ng ito po, Ama, ay aming hiling alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama namin dito sa Zoom at sa mga nasa Facebook Live. Magkita-kita po tayo bukas sa ating Sabbath worship. Muli po, happy Sabbath and good night po sa inyong lahat.